Okay, so sabi nga rito, stalling for survival, Chis Escudero uses Duterte's impeachment to keep power. Ibig sabihin, dito sa post na to ng politiko, ginagawa ito ni Escudero para po manatili sa kapangyarihan. Manatili na siya po ang Senate President pa din. Bakit kanyo? Ha? At ang tanging pag-asa niya lang po dyan para manatili, yung mga kapwa niya kabilang dito sa INC block. I call it INC block. Ilan po yung mga taga 2022 dito senatorial natin na mga nakapasok noon. Oh. 'Di ba? So eto po sila, oh. Si Alan Cayetano, JB Ejercito, Francis Escudero, yan si Chis. Tapos si Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, Robin Padilla, Joel Villanueva, Mark Villar. Lahat po ba ng sa kanila pong lahat ng nakadilaw dyan, may narinig po ba kayo sa kanila na gusto nilang matuloy ang impeachment? Either silent sila, di ba? O merong maingay. Ang maingay, ito pong si Chis Escudero. Oh. Di ba? Kasi pagka kumalas ang isa lang naman ang boto niya, kumbaga nakakapit lang siya sa bingit ng alanganin eh. Oh. Ngayon si Soto, target din ni Soto na makuha din ang suporta ng mga yan. Kaya kung ano yung tono na pabor sa mga Duterte block, sa INC block, sa Senado, yun po ang kanyang yun po ang narrative ni Soto. Pero sumisegue ng konti, ginagamit, iniipit si PBBM sa kanya mismong mga salita, na which is pangamba lang naman ng Pangulo yun. Di ba? Pero alam ko sa paningin ng Pangulo, kung papipiliin natin siya, mas matimbang para sa kanya ang pananagutan kumpara sa kanyang agam-agam. Dahil napatunayan mismo ni PBBM, nagkamali siya ng agam-agam niya na pag natuloy ang impeachment, Kisara, magkakagulo. Magkakahati-hati mga Pilipino. 'Di ba? Magkakaroon ng epekto sa ekonomiya, hindi po nangyari yung gulo, walang civil war na nangyari, 'di ba? Nagrally-rally mga DDS, nagbayad pa doon sa EDSA Shrine, and afterwards ano nangyari? Tinaihan lang yung lugar, namanghilang yung lugar, naglayasan na yung mga tao, natira 35 vloggers. Oh. 'Di ba? Ilan yung 35 channels and pages. Kasi kada isang vlogger sigdadalawa, 3 cellphone ang gamit. 'Di ba? Sabi ko ang galing nga ni PBBM eh. Bilang normal na tao eh. Pinahayag niya yung nararamdaman niyang inaalala niya magiging masamang epekto. Pero hindi niya po pinigilan na matuloy ang impeachment. Anak niya pa nga ang nanguna. Oh. Sana ganun din magsalita uli siya with encouragement na ituloy ang impeachment. Diba? At etong si Soto, hayagan na po yung pagtataksil sa bayan eh. Sa ngalan lamang na makabalik sa pagiging Senate President. Hindi na niya hinangad ang abuso eh. Hindi lang niya hinangad ang ibalik natin siya sa Senado, hangad pa niya na maging Senate President. Ito naman si Chis Escudero, dahil binitiwan niya noon sa maya-maya niya na press conference, di ba? Pagdating ng 2028, ako pa din ang Senate President. Ayun ang gusto niyang mangyari. Siya pa rin ang Senate President. Kaya kung ano yung ikasisiya, anong kabilang kampo, di ba? Yun ang tono niya. At re-electionist po si Chis Escudero this coming 2028, and that is why, eto sinasabi ko sa inyo, pinangangambahan ni Chis Escudero na baka hindi siya ma-endorso. Kasi nakita niya epekto ng endorsement. 'Di ba? Nalusutan niya yung Uniteam. Ilan sa Uniteam ang natalo. Oh, itong nakarang halalan, kita niyo si Bam Aquino. 'Di ba? Dahil walang nag-aakala na lulusot ito na ganung kataas. Yung niya, halos sumunod siya kay Bongo. 'Di ba? Pero because of the endorsement, kasi nakita niya kay Bam Aquino, from the very start ni Bam Aquino sa politika, sa national, sa Senate, naka-endorse lagi yan sa INC. Isang beses lang natalo yan. Nung, ano bang talo nito? 8 diretso.
Kung di ako nagkakamali, isa lang ang talo niya kahit na na-endorso pa siya. At ngayon nanalo na naman. So yun po ang hinahangad din ito ni Cheese. Bakit? Tipid ka na sa gastos ng kampanya. Ilang milyon yung sure votes mo. 'Di ba? Because of the black voting. Yan ang isang dahilan na nakikita ko rito. Pang sariling interest nila sa politika. Kaya po, yan dalawang yan, si Soto, gamit na gamit mismo itong si PBBM. Tingnan niyo ang dahilan dito ni Cheese Escudero. Kaya niya minove ng 11, 'di ba? Ang pagsisimula nila ng impeachment, yung presentation ng ebidensya, ang nila ay gagawin daw nila itong 100 na bahagi ng ledak ng Pangulo. Etong 100 na yan, kung totoo po mga kababayan, again, wala. Ayun. Again, kung totoo po ito, bakit hindi sila nagpatawag? Hindi niya hiningi kay PBBM, Mr. President, kailangan namin ng ng special session, magpatawag po kayo kasi meron po kaming tatapusin. 'Di ba? Bakit hindi ginawa ni Cheese Escudero? Kasi wala po talaga silang matatapos na. Alam niya 'yan. Dahilan na lang ito para masiguro ni Cheese, 'di ba, na manatili sa pwesto kaysa nga naman mapalitan siya ni Soto. So pareho tong dalawang hudas na to. Pinagpapalit ang accountability para lamang sa posisyon nila. At yan ay isang totoo at masaklap na katotohanan diyan sa mga politiko natin.